Pagdating sa first shot, talagang mamomroblema ka sa makikitang insekto. Lalong-lalo na pag hindi ka naglagay ng insecticide doon sa flower inducer. Dahil expected na po yan na sasalubong po yung uod at talikitik at samahan pa ng trips pag hindi natin makontrol o makleared yung area. Kaya gagawa ako ng video para magiging gabay sa inyo at panoorin nyo hanggang dulo at aking i-share sa inyo ang aking pamamaraan at mga pestisidyo na ginagamit sa stage na ito. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa aking area at magkakandak tayo ng spray. Ang tawag po namin sa activity ito is sugat o first shot. Yung iba ay nagtataka kung bakit medyo late na tayo sa pagkakandak ng first shot sa kadahilanan na medyo busy tayo sa linggong ito dahil napakarami pong harvest o pitas sana all na mangga. Ang kagandahan dito guys, nung tayo ay nagkakandak ng induction o flower induction is naglagay tayo ng pamatay insekto o insecticide doon po sa ating inducer para kung medyo matagalan po tayo sa first shot is lalaban pa rin yung ating bulaklak dahil wala na pong insekto na makikita sa area. Ayan po ang kagandahan ng paglalagay ng pestisidyo sa flower induction. At ang edad ng ating mangga ngayon guys is 15 Daffy. Itong nasa aking likuran, yung sa bandang gitna is 16 Daffy at saka yung sa dulo is 17 Daffy. Dahil 3 days po tayo nag-conduct ng flower induction sa areang ito. Ang areang ito guys is mayroong 470 trees. Kung makikita ninyo sa aking likuran ay napakalaking area ito at yung puno may katandaan na kaya napaka-wide ng kanyang vigor. Ayan po. Yan kung makikita ninyo, malinaw pa sa sikat ng araw. Hayaan ninyo at aking ipapakita sa inyo ngayon kung ano ang mga pestisidyo ang ginagamit ko sa stage na ito. Tara! Tayo'y hindi babaero, kundi manggero. Halina sa AgriFuture TV with Juji Cuchilla at sabay tayong matuto. Tara! Kadalasan na makikita natin yung uod sa dahon pag yung ating bulaklak ay may kahalong flushing. Ang tawag po dito sa amin sa Mindanao ay lumbay. Pag may kahalong bagong dahon yung ating bulaklak ay expected na po na may mga uod na kakain dahil paborito po yan ng mga uod, yung bagong sibol na dahon. The same time ay kumakain rin yan ng bulaklak ng ating mangga. Kaya ang secondary effect niyan o damage is yung fungus. Kasi yung kinakainan ng uod ay nasusugatan ito, lalong-lalo na after na masugatan yung buds at uulan ay prone talaga yan sa fungus. Isa pang problema guys na insekto sa stage na ito from 10 days to 13 days ay yung talikitik o hoppers. Ang karakteristik ng hoppers guys is iniihian niya yung
buds. Kaya secondary effect pa rin yan is magkakaroon ng fungus at saka yung ihi niya guys ay medyo malagkit at hindi po makaka-expand yung bulaklak ng ating mangga at mangingitim ito pag naihian ng talikitik. At isa pang damage ng talikitik guys ay kinakain niya yung edge ng ating bulaklak at secondary effect pa rin yan is yung fungus. Balikan natin yung activity ko dito sa aking area. Medyo na-delayed tayo kaya nagkakandak tayo ng first shot at the age of 16 Daffy. Yung unang na-injust ko is 17, 16 Daffy sa araw na ito at saka yung last is 15 Daffy. Ang binilang ko is yung nasa kalagitnaan ng aming flower induction. Yan po ay 16 days. Gaya ng sinasabi ko guys na na-delayed na ako sa aking pagkakandak ng spray. Kaya present na po yung trips. Kasi sa edad na 15 Daffy ay nandyan na po yung trips. Kaya sa aking practice pag na-delayed ako at mag-i-spray na ako after 15 days ay hinahaluan ko na rin ng pangpatay ng trips. Hanggat maaari yung ating mga sprayman ay dapat na aakyat talaga doon sa puno ng ating mangga para ma-distribute talaga nila yung mga pestisidyo no solusyon na inihalo natin para pang spray doon sa mga insekto. At siguraduhin natin na huwag tipirin yung mangga sa pag-spray para maiwasan natin yung resistance na tinatawag sa mga insekto. Yan po ang mga epekto ng mga insekto na sumisira doon sa ating manggahan. Ngayon ay ating pag-uusapan na naman is yung mga pestisidyo na aangkop doon sa mga insekto na makikita sa ating area. Unang-una, gaya ng sinasabi ko kanina na hindi talaga mawawala yung uod at saka yung hoppers. Ang pangkontra natin dyan is yung lambda cyhalothrin at thiamethoxam. Sample na product niyan is yung alika. Maglagay lamang kayo ng 50 ml per drum at saka haluing mabuti. Sa stage 3 na ito guys, tong first shot ay gumagamit ako ng foliar fertilizer. Ang ginagamit ko na foliar fertilizer is yung 20-20-20. Available po yan sa mga agri-supply. Yang 20-20 guys, yan po ang balanced foliar fertilizer. Hinahaluan ko lang per drum ng 250 grams. Ang kahalagahan nito guys is mula nung pagka-stress ng ating mangga during sa pag-induce, nai-stress po yung ating mangga at nasa stage na po siya this time na mag-recover at tinutulungan po natin yung ating puno ng mangga na mapadali po yung recovery stage niya. Yung alika guys ay dual action na po yan. Po ay contact itong lambda cyhalothrin na epektibo para pampatay sa hoppers at pampatay sa mga borer. At hinahaluan pa nila ng thiamethoxam na nasa nicotinoid family at systemic po yan at lahat ng dadapo na insekto ay siguradong tatamaan yung nerve hanggat mamatay. Pero pag ginagaya nyo ako na mag first shot sa after 15 days is dapat maglagay na kayo ng
insecticide na panglaban sa thrips. Ang gamit ko is Thrip Shield mula sa Agwe. Mabisa po yan, bali isang sachet bawat drum. Ayan, at gaya ng sinasabi ko na secondary effect ng pag-aatake ng hoppers at saka yung mga uod is yung fungus. Dapat pag lagpas 15 Daffy na po ay maglagay na rin kayo ng mangkusib. Itong mangkusib guys is known po ito na contact fungicide na pwedeng pangkontra natin doon sa madedevelop na fungus. 200 grams na mangkusib, pag 10 days o 10 Daffy to 13 Daffy, pwede kayong optional po yung paglalagay ng insecticide na pang thrips at saka fungicide. Dahil from 10 days to 13 days ay hindi pa gaanong na-develop yung fungus at that time o wala pang development ng fungus. Yang fungus guys is usually ay madedevelop after 10 days o yung paglabas ng buds. Hindi pa gaanong nakaka-apekto yan doon sa ating bulaklak ng ating mangga. Kaya pwedeng optional ng paglagay ng fungicide at first shot, lalong-lalo na sa 10 days to 13 days. Pero pagdating o lagpas ng 15 Daffy guys is kailangan talaga na maghalo na tayo ng fungicide. Dahil at this stage is medyo may mahaba na po yung ating bulaklak. Kaya prone na po ito sa fungus. At maghalo na rin tayo at this time ng insecticide na para sa thrips. Ang gamit natin ay Thrip Shield. Inuulit ko guys, pag after 15 days na kayo mag-conduct ng first shot, 4 na pestisidyo ang dapat ninyong tandaan. 2 pestisidyo at saka 1 fungicide at 1 foliar fertilizer. Bali 4 na chemical ang inyong dapat tandaan. Unang-una yung alika, 50 ml per drum. Foliar fertilizer, 250 grams per drum. Tapos fungicide o mangkusib, 250 grams per drum. At saka Thrip Shield, 100 grams. Isang sachet yan. Ihalo ng mabuti sa tubig. At guys, kung mayroon kayong manggang pipitasin, pwede nyo akong makontak at bisitahin lamang ang aking Facebook account, Jujik Uchiha, at paki-message na rin sa Messenger. Shoutout sa aking kapamilya sa Genlex Mango Trading, kay Madam Gina at kay Boss Yoyo, at sa lahat ng mga empleyado, team leaders. God bless sa inyong lahat dyan. Kung mayroon kayong manggang ipabalot at nangangailangan kayo ng dekalidad na papel pambalot, ay huwag kalimutan si Paring Jong Rumindoong. Maglagay ako ng description sa baba para magiging link para pwede na kayong makapag-order. Sana'y marami na naman tayong mga kaibigang manggero o magsasaka ang natutulungan sa episode na ito. Ito po ang inyong kaibigang magsasaka, Jujik Uchiha, once said, agriculture for a better future. God bless and bye-bye!